Magandang araw po sa inyo lahat mga kaalagad, no? Lalo na sa mga kaalagad natin na nanonood this video. So gusto ko lang magbigay ng opinion o reaksyon dito sa video na ginawa ni Ate R. Jobs kung saan may sinagot siya dito isang basher. Ito, ang sabi kasi ng basher dito mga kaalagad, kay Krishna, itago mo si Boy para hindi makita ng followers daw. Sinungaling man ikaw, sabi hindi BF pero totoo pala. So grabe tong comment, no? Hindi sila maubos-ubos mga kaalagad ng basher ni Krishna. At tinawag pa talaga si Krishna mga kaalagad na sinungaling dahil nga sa paniniwala nila at niya na may boyfriend daw si Krishna, kahit ilang beses nang nilinaw ni Krishna sa kanyang mga vlog, sa kanyang live na wala siyang boyfriend, no? Bilang isa sa mga kaalagad or supporters ni Krishna or taong matagal nang sumusubaybay sa mga vlog ni Krishna mga kaalagad, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako sang-ayon sa mga ganitong panghuhusga kay Krishna galing sa mga basher mga kaalagad, no? Hindi ito deserve at hindi ito tama. Kasi una sa lahat mga kaalagad, tanungin muna natin ang ating sarili ba bago tayo mag-comment na mga ganito kay Krishna. Kung obligado ba talaga ang isang content creator, ang isang vlogger, charity vlogger, halimbawa kay Krishna, na ipakita ang bawat detalye ng personal niyang buhay. So, di ba? Itanong lang natin ba sa ating isip kung tama pa ba itong pinagko-comment natin. Kasi para sa akin hindi talaga nila obligasyon 'yon. Ang pagiging vlogger kasi ni Krishna mga kaalagad ay trabaho niya. Ang paggawa ng content ay bahagi ng trabaho ni Krishna mga kaalagad na isang vlogger. Pero ang pribadong buhay niya ay kanya pa rin, no? Kanya pa rin, hindi wala tayong karapatan na manghimasok diyan, no? hindi nawawala ang karapatan ng isang tao sa privacy dahil lang naging kilala siya sa social media. So hindi yun enough, no? Porket kilala siya is may karapatan na tayong pasukin yung privacy or bastusin yung respetuhin pa din natin mga kaalagad. Hindi porket kasi sumusuporta tayo sa isang creator ay may karapatan na tayong malaman ang lahat ng nangyayari sa buhay niya. So tandaan nyo yan guys, control kayo sa mga basher ha. Lagi nyo tandaan na hindi nyo kilala si Krishna sa personal, hanggang nood lang tayo, hanggang cellphone, laptop, iba pa rin yung makakasama natin yung tao talaga. So wala tayong karapatan na husgahan siya na para bang kilala na natin siya in person mga kaalagad. Yung mga basher yung gusto kong sabihan ng ganito eh. Kung ipagpalagay man natin kung na totoo may boyfriend si Krishna mga kaalagad, ano ba talaga ang problema doon, di ba? Ano ang problema? Ang importante, walang sabit. Yung lalaki single, halimbawa totoo man si Krishna single. So, ano bang problema kung magkarelasyon sila, di ba? Yun lang ang walang problema para sa akin mga kaalagad. May nilabag ba siyang batas? Batas dito sa atin sa bansa natin, di ba? Wala. May nasaktan ba siyang tao mga kaalagad dahil lang pinili niyang gawing pribado ang relasyon niya? So wala siyang nasaktan kasi tayong mga solid supporters ni Krishna, kung piliin man ni Krishna na maging i-private yung relasyon niya, halimbawa kung totoo man, bakit tayo masasaktan? Hindi naman yung rason kung bakit sinusuportahan natin si Krishna. Siguro yung masasaktan yung mga walang ibang alam kundi yung makameritis lang, yung naghihintay lang yung kung ano yung ma-issue kay Krishna, yung naghihintay lang ng butas. So yun yung masasaktan kasi ayaw nilang i-private yung kahit yung personal na buhay ni Krishna. Gusto nila na malaman din mang saliksik na kahit makakasira na sa peace of mind ni Krishna. So yun nga yung tinatawag natin mga basher or yung mga bastos mga kaalagad, no? Ang pagkaroon ng boyfriend kasi mga kaalagad ay normal na bahagi ng buhay ng isang tao, lalo na sa isang babae mga kaalagad, no? Ang mas mahalagang tanong diyan mga kaalagad, kung paano niya pinapahalagahan ang mga taong nasa paligid niya at kung paano niya pinamumuhay ang buhay niya ngayon mga kaalagad. Marami kasing tao mga kaalagad ngayon ang naniniwala na kapag public figure ka, isang content creator, isang vlogger ka, kailangan lahat ay alam ng followers mo. Pero hindi ganoon ang tingin ko mga kaalagad. Sa katunayan kasi mga kaalagad, maraming relasyon ang nagiging mas komplikado kapag masyadong bukas sa publiko, 'di ba? Aminin niyo 'yan. May mga vlogger na talaga na pinili nilang isinapubliko yung relasyon nila, pero ang resulta is pag may kunti silang problema is lumalaki kasi maraming nakikisawsaw at madami din yung kahit walang alam naman hindi nila alam yung buong detalye, pero parang mas may alam pa sila doon sa mga taong sangkot na yon kung bumitaw sila ng mga opinion na ganon. So di ba mas na ito, subok na natin at aminin nyo yan mga kaalagad, marami ng mga kilalang personalidad na ito na piniling i-public ang relationship na kapag may misunderstanding sila sa isa't isa ay lumalaki talaga at parang nalalaman ng buong Pinas, umaabot pa ng ibang bansa, no? So mas mainam din kung ako papiliin, kung isa akong sikat na public figure mga kaalagad, gusto ko din na i-private yung relasyon, kahit yung karelasyon ko is public figure din, mas pakiusapan ko na lang siya or mag-usap kaming dalawa na kung pwede bang i-private na lang yung relasyon na ganun namin mga kaalagad, no? Kapag bawat galaw ninyo kasi mga kaalagad ay binabantayan ng libong-libong tao kapag i-public nyo.
Siguradong may manghusga, may magpapakalat ng chismis. Yan ang problema. May gagawa ng kwento, may susubok na sirain ang relasyon. Hindi natin makakailan na nangyari talaga yan sa social media, mga kaalagad. Kaya kung pinili man ni Krishna na gawing pribado ang isang bahagi ng buhay niya, mga kaalagad, hindi ko iyon nakikitang kasinungalingan. Nakikita ko iyon, mga kaalagad, bilang pagprotekta sa sarili niyang kapayapaan at sa mga taong mahalaga sa kanya, di ba, mga kaalagad? Hindi lahat ng bagay kasi, mga kaalagad, ay kailangan ilabas sa internet at dito sa YouTube. Minsan, mas magiging matatag ang isang relasyon kapag ang mga taong sangkot lang ang nakakaalam. So, halimbawa, kung totoo man yung Chris Pao, kung hindi man yung teleserye. So, halimbawa, di ba, after ng issue sa Mindoro, so, sobrang gulo ng yung Chris Paul supporters, nagkaroon ng basher si Sir Paul at marami nagkaroon din ng basher si Chris na. So, negative talaga yung resulta pag ganoon, mga kaalagad, no? Napansin ko rin, mga kaalagad, na ang ibang tao kasi ay masyadong nakatuon sa live ng isang content creator or kay Chris na kaysa sa mga mabubuting ginawa niya. Sa halip na pahalagahan ang mga positibong content, lalo na yung pagpagawa ni Chris na ng farmhouse, pagtulong niya sa kanyang pamilya, pagpatuloy sa mga plano niyang para sa kakabuti ng pamilya niya, ay mas interesado pang humanap ng issue yung mga basher. Kapag walang issue, gumagawa siya ng issue. So shout out kay Strong Mom Vlog dyan nyo, kasi gawain niya ito eh. Kapag may nakita silang larawan o video, agad silang nagbibigay ng sariling interpretasyon na parang sigurado na silang buong kwento is alam nila. Sa tingin ko, hindi patas yun, mga kaalagad, no? At dahil kung bakit ako sumusuporta kay Chris na, mga kaalagad, ay hindi dahil iniisip kong perfecto siya. So shout out sa mga nagfi-feeling perfecto dyan, ng mga basher ni Chris na, no? Na para bang hindi sila nakagawa ng kasalanan kahit kailan. Sinusuportahan ko siya, mga kaalagad, dahil sa mga nakikita kong magagandang ugali niya. Isa sa pinakaunang napansin ko, mga kaalagad, ay yung kung gaano siya ka-family oriented. Yun talaga yung number one. Halos sa bawat vlog niya, makikita mong talaga, mga kaalagad, mahalaga sa kanya ang pamilya niya. Makikita mong ang mga pangarap niya, mga kaalagad, ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa mga taong mahal niya, mga kaalagad, no? Sa panahon kasi ngayon, mga kaalagad, hindi madaling magkaroon ng ganong klaseng pag-iisip. Maraming kabataan ang inuuna ang pansariling kasiyahan, lalo na sa edad ni Chris na. Puro party, no? Puro luho yung inuuna. May mga taong kapag kumikita na ay ayun, puro luho na lang yung nasa isip, puro mamahaling gamit, puro gala, kung ano-anong bisyo ang inuuna, 'di ba? Hindi naman masama ang mag-enjoy, mga kaalagad, sa bunga ng natin, sa bunga ng ating sariling pinaghirapan, paghihirap. Pero ang punto ko ay ang mga taong nakakalimot na sa pamilya nila, mga kaalagad, pag madami na yung blessing na dumating sa kanila, no? Maraming nangyari diyan. Sa kaso kasi ni Chris na, mga kaalagad, ang nakikita ko ay kabaliktaran. Nakikita kong gusto niyang umasenso, mga kaalagad, hindi lang para sa sarili niya, kundi para din maiahon ang pamilya niya, mga kaalagad. So yun yung pinagkaiba ni Chris na talaga, mga kaalagad, at yun din yung isa sa mga rason kung bakit marami pa siyang after nung issue na yun is marami pa rin na nanatili yung sumusuporta at sumasubaybay kay Chris na, mga kaalagad. Yun ang dahilan kung bakit patuloy akong nanonood sa mga vlog niya, mga kaalagad. Hindi dahil gusto kong malaman ang bawat detalye ng personal niyang buhay, no? Hindi ako ganoon, mga kaalagad. Kundi dahil sa gusto kong makita ang pag-unlad ni Chris na, mga kaalagad, at unti-unting pag-abot sa mga pangarap niya para sa sarili niya at sa pamilya niya, no? Mas masaya kasi ako, mga kaalagad, na makita ang tagumpay ng isang tao, halimbawa kay Chris na nagsisikap kaysa makisali sa mga chismis na walang maidudulot na mabuti, no? Kung sakali mang dumating ang panahon na ipakilala niya ang boyfriend niya, mga kaalagad, kung totoo man, susuportahan ko pa rin siya talaga, walang pagbabago kahit ikakasal pa sila. Kung magpakasal siya balang araw, susuportahan ko pa rin siya, mga kaalagad. Kung magkaroon siya ng anak, susuportahan ko pa rin siya. Hindi magbabago ang estado ng hindi mababago ang estado ng life niya ang dahilan kung bakit naging supporter niya ako, mga kaalagad. Ang mahalaga sa akin, mga kaalagad, ay mananatili siyang mabuting anak, mabuting kapatid at responsableng tao, at patuloy niyang alagaan ng mga taong naging inspirasyon niya sa pagsisikap, mga kaalagad, no? Yun talaga ang rason kung bakit sinusuportahan ko siya, mga kaalagad. May mga nagsasabi na kapag supporter ka ng isang content creator, dapat alam mo lahat tungkol sa kanya. So hindi ako dyan sang-ayon dyan, mga kaalagad, no? Kasi ang tunay na suporta, mga kaalagad, ay hindi nakabase sa pagiging usosero sa pribadong buhay ng isang tao, mga kaalagad. Ang tunay na suporta ay ang pagrespeto sa mga hangganang inilalagay niya. Kung may bahagi man ng buhay niya na gusto niyang ibahagi, salamat, kasi binahagi niya sa atin. At kung may bahagi naman na gusto niyang panatilihing pribado, dapat din nating igalang yon at irespeto, kasi dapat din natin, isa pa, hindi natin alam ang buong kwento.
At para kay Chris na, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mong mabuti, no? Marami pa ring tao ang sumusuporta sa iyo, Chris, hindi dahil sa gusto nilang makialam sa personal mong buhay, kundi dahil sa nakikita nila ang sipag, ang dedikasyon at ang pagmamahal mo sa pamilya. So marami pa kami, no? Iyon ang mga bagay na mas mahalaga kaysa mga chismis na lumilipas din naman yang mga chismis na yan. Hangad ko na maaabot mo ang mga pangarap mo, Chris Loy, no? Chris na mahusay, mananatili kang mapagkumbaba at patuloy kang maging inspirasyon sa mga taong nanonood sa iyo. Chris na or Peking Koreana. So yun lang po ang gusto kong sabihin nito, no, sa video na ginawa ni TR Jobs, mga kaalagad. Kasi medyo na talaga ako dito sa mga basher niya na parang pumapasok lang sa kanyang vlog at live para humanap ng issue. Kung wala mang issue, gagawa naman sila, no? So hindi sila maubos-ubos. So ito lang po yung reaction ko. So sana makita to ng mga basher at mapag-isip-isip din nila ba na hindi tama na ganito yung mga atake nila. Kasi kawawa din yung bata. Tapos yung mga basher dito, napapansin ko puro na matatanda, no? May mga anak or apo ba silang babae. So sana may ma-realize sila ba. So yun lang mga kaalagad for this video. Maraming salamat. Subscribe my YouTube channel kung gusto niyo mga ganitong video, mga kaalagad, at i-like para updated kayo kapag may bago akong upload. At maraming salamat po.